Department of Justice ay kinumpirmang submitted for resolution na ang tatlong Nako, malversation ito case maganda. Ito maganda, no? O, sige, pasok. kay Senator Joel Villanueva. At ang kagawaraan ay bukas naman na gamitin ang committee report ng Senado hinggil yan sa Sabi rito, DOJ kinumpirmang submitted for resolution na ang tatlong malversation case laban kay Senator Joel Villanueva. investigasyon doon sa Ay, usapin kay ng mga sangkot sa flood control scandal. Yan at iba pang mga balita. Ma'am Elvira G. Grant Hilario. Kinumpirma ng Department of Justice na submitted for resolution na ang ilang mga reklamong kinakarap ni Senador Joel Villanueva sa pagkasasangkot nito sa anomalya sa flood control. Ito mismo ang ibinahagi at kinumpirma ni Justice Spokesperson Paulo Martinez kung saan kanyang sinabi na naihain na ng Senador maging ang kanyang kontra sa laysay o tinatawag ng counter affidavit tungkol rito. Tatlong malversation case ang kinakarap ng naturang mamubatas matapos siyang madawit sa anomalya, partikular sa lalawigan ng Bulacan. Kaugnay niyan at pakinggan ang pahayag ni Attorney Paulo Martinez, ang spokesperson ng Department of Justice na naglap na pulong balitaan ngayong araw. Of which kasama na si Senator Joel Villanueva have been submitted for resolution. So ibig sabihin, nakapag-file na siya ng counter affidavit niya, kompleto na yung documents sa harap ng prosecutor for them to make their finding whether or not prima facie evidence exists. So as to when exactly, again, we're working with the timeline under the rule. Patay ka. Di malayong humimas ng rehas ng gagong to. Panalo! Ito yung good news eh. Yan yung good news. Ibig sabihin, didesisyon na ng prosekusyon kung iakyat sa korte o isasampa bilang kaso o di kaya ibabasura ang naturang reklamo. Habang inihayag naman ng Department of Justice na bukas itong gamitin ang committee report ng Senado ukol sa investigasyon laban sa mga sangkot sa flood control projects anomaly. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadullon, gusto niya makita nila ang naturang report upang malaman ang ebidensyang nakapaloob rito. Solve kami dyan. Pag yan si Joel na kulong. Tita May Dons. Big Fish, di ba? Directed by Daryl Yap. Light makeup. Staunch face. Con artist pusit. Mama Elvira G. Sabi ni Ma'am Chona, ang masasabi ko lang, walang makakatakas sa batas. Lahat ng nagkasala ay mananagot. Correct. Manalig ka lang, pastor. Natutulog. Di natutulog ang Diyos. Kapit lang, kapit! Maaari raw kasi magsilbi at magamit ito bilang lead ng National Bureau of Investigation sa patuloy na pag-iimbestiga sa korupsyon. Sa Panalo tayo Subalit rito. kanya nilinaw na hindi ito nangangalagang magiging basihan na kaagad para sa pagsasampa ng kaso sa korte laban sa mga matutukoy na sangkot. Habang aminado si Prosecutor General Richard Anthony Fadullon na kanilang hinihintay pa ang ilalabas na pinala ng committee report bago sila gumawa ng aksyon. Narito naman ating pakinggan si Attorney Richard Anthony Fadullon, ang Prosecutor General ng National Prosecution Service. Yes. Wag na. Okay na yan. Makukulong, okay na kami. Solve na kami dyan. Kulong na yan. Hindi ko mag-gets. Ba't kaya si Mayor Lenny? Re-reactionan ko ba to? Dapat ganon? Kahapon pa tong mga to. As early as the roll call. Hindi, ito na pala na natin yun eh. Personal nang naghahanda si Senate President Vicente Soto III sa posibleng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Batay sa panuntunan, kapag umakyat ang naturang kaso sa Senado, tatayo si Soto hindi lang bilang Senator Judge, kundi isa ring presiding officer. Habang sa impeachment proceedings sa Pangulo, ay Chief Justice ng Korte Suprema ang tatayong presiding officer at magiging miyembro ng Korte. Okay na. Puntahan na natin yung ano. No, yung natin yung main topic natin. No? Ano nga title ng ano natin? Punta na tayo dun sa ating main topic. Ha? At ano masabi rito? Ano ba yung main topic natin? Okay. Reaction na natin yung video ni Coach Jarrett, no? Kasi ako talaga, no? Dito sa title ng video ni Coach Jarrett, sabi dito, impeachment fixer, ang lihim na dahilan kaya atat na atat iluklok na SP si Loren Legarda. Ako talaga, no, yung alam niyo naman, no, hindi ko naman tinatago na talaga sobrang buwisit ko kay Loren Legarda. No, dahil nga syempre yung mga
Yung una talaga dyan is yung sa ano yung kay, may tropa tayo dati na binakbakan yan. Tapos na sipa yung channel dahil nga dun. No, Ma'am Chaicher and Boss Joel, shoutout sa inyo. Si Reza 4, shoutout. Di ganun yung nangyari. And then, lumabas yung issue about dun sa kay Leviste. Tapos, ang pagkakakilala pa natin kay Lauren Legarda is di ba? Malapit sa mga kay Joma Season. Oh, si Joma Season kalaban ng gobyerno yan di ba? Tayo lagi tayong pro-government. So yan yung isa sa mga natin. Kaya busit tayo kay Lauren Legarda din, naglabasan pa yung mga ganyan. Yung pagkaka-involve niya dun sa ng anak niya. 'Di ba? Yung solar something na kung saan kinausap niya daw si Mayor Atienza. Although it still needs to be proven, pero strong yung claim talaga ni sufficient in form and in substance. yung statement ni 'di ba? Ano sa tingin mo, Tita May? Sufficient in form ba and in substance? Ma'am Leonida ng Ceresa 4, shoutout. So, yun nga, ako, and my take really dun sa pagdating dun sa kasi we are yet to find out ngayong Monday, no? Feeling ko mapapalitan next week, baka mapalitan si SP Soto Hindi ako nakanood kay Tita May kanina Alam mo nasa park kami na nalobat talaga yung cellphone ko Nalobat. Nagpark kami, hindi ako kasi na-late na ako kagabi, di ba? Ng live, nakailang oras tayo, 3 oras, galit na galit yung asawa ko. Tapos, 3 oras. Tapos afterwards, meron pala kaming park magpa-park kami, 6 o'clock, gising na ako, 1:00 na ako nakatulog. So 1, tapos, di ba? Ngayon, since puyat na ako kagabi, nakalimutan ko i-charge yung telepono. Pagpunta namin doon, yung ginamit naming GPS, yung doon na sa telepono ng anak ko Ayun. So, hindi ko alam Ako talaga, feeling ko, nung una pa lang nasabi ko na rin naman kung ano yung stand ko dyan. And I do think, yung opinion ko, actually yung theory, na sa tingin ko, nagkaroon talaga ng, hindi naman sa tingin, kasi there's an admittance na attempt, And dun sa mga sagot ni Soto, parang medyo iba yung pakiramdam ko Kumpara dun sa sa actual, yung sinasabi nila, yung dun sa sagot niya, 'di ba?